Ang ganda. Ayan, so Barangay Santo Niño pala ito, mga kaitsubero. O yan, pwede raw tayo. Pakisabi na lang po sa... Salamat po. Ayan. Hello mga kaitsubero, magandang umaga sa inyo lahat. And tayo ay nandito sa Malolos, Bulacan. So hindi ko alam kung bakit ako nandito kasi wala talaga akong plano na pumunta rito. Pero alam nyo ba na 3 gabi ko nang napapanaginipan ang Barasuin Church. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko maintindihan. So ang plano ko talaga ngayong araw is pumunta ng Quiapo, Manila kasi gusto kong bisitahin natin yung San Sebastian Church dahil ito ay inaayos na o nire-restore. So paggising ko kaninang alas 5 ng umaga, Barasuin Church na naman ang nasa isip ko and hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Kaya nagdesisyon ako na pumunta na lang dito sa Malolos, Bulacan. Pero syempre dadaan tayo ng Barasuin Church and daan din tayo ng Malolos Cathedral. Puntahan din natin yung ilang mga nire-restore na mga lumang bahay dito sa Malolos, Bulacan sa kahabaan ng Kamistisuan Street. Ayan. So ngayon ay January 22, 2024 and ayan, so hindi maganda yung panahon, medyo makulimlim. So alam nyo ba mga kaitsubero na pang-apat ko na napunta ito dito sa Malolos. And marami na tayong mga bahay na na-feature dito. Marami rin tayong mga napasok. Ayan, sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko dyan. Ilalagay ko yung mga link ng video sa description below. Ayan. Punta muna tayo ng Barasuin Church. Okay, so doon tayo galing sa Malolos Cathedral. So itong bahay na ito, itong nasa harapan natin. Yan. So nag-inquire na ako dyan kung pwede mag-vlog dyan, pero mukhang nasungitan tayo dyan kaya wag na natin ituloy So siguro hindi lang maganda yung gising nung nakausap ko kaya medyo natarayan tayo ng konti, Tapos meron din dito lumang bahay. May bago na pala rito. Dati itong bakanting lote, ngayon meron na palang mall o supermarket. So dito din sa may kanan natin, isang lumang bahay. So dati daw open ito sa public viewing, kaso after na ng pandemic hindi na nila pinayagan yung mga taong pumunta rito. Ayan Jose Sico Huangco. So yun yung bahay ng mga kuhuang ko dito sa Malolos, Bulacan.
So eto na yung Barasuing Church. So dapat dito ako magpa-park kanina, kaya lang mukhang sarado yung parking and mukhang sarado yung simbahan. Or siguro may event na nangyayari dito, kaya hindi tayo nakapasok kanina. Ayan o, 125th anniversary inauguration of the First Philippine Republic. Okay, nakausap ko si Boss City of Malolos, TMO. So meron daw Malolos Congress bukas na gaganapin dito sa Barasuing Church. And itong kalsada na ito, itong dinadaanan natin, isasara daw ito mamayang gabi. Ayan, so I'm sure traffic yan dito. Kaya pala hindi tayo dito nakapasok kanina kasi may clearing na nangyayari. Ayan. So ito yung napapanaginipan ko parati mga kaitsubero. 3 gabi na. Kaya talagang pumunta ako dito para bisitahin itong Barasuing Church. Ayan. Okay, lika, pasok tayo. Okay, so ngayon ay January 22, 2024 mga kaitsubero. And ang oras na natin is 8:40 na ng umaga. Ano? Ayan. Okay, so buti na rin nakapunta tayo dito kasi bukas talagang busy na dito sa simbahan na ito, ano, dito sa Malolos. Ayan. Ayan. Alam nyo, dito sa simbahan na ito, kahit hindi ako magvo-vlog dito, babalik at babalikan ko pa rin talaga itong simbahan na ito. Ayan. Museo ng Republika ng 1899. Okay, so galing na tayo ng Barasuing Church and galing na rin tayo dito sa Malolos Cathedral. Ngayon naman diretso tayo sa Kamistisuhan District. Okay, baybayin natin itong kahabaan ng Santo Niño Street mga kaitsubero. So ito yung Santo Niño Street. So dito sa Santo Niño Street mga kaitsubero, may mga napasok na ako dito ng mga lumang bahay. So ituro ko na lang kung saan dito yung mga bahay na yon, ano. Tapos, nung last time na galing tayo dito, o tignan nyo, kita nyo, may bago na. Punta tayo dito.
Etong bahay na to, nire-restore pa lang ito dati. Ngayon kita nyo, gawa na oh. Wow. O di ba? Bistro Maloleño. So sarado. Sarado sila. Ayan. Ganda. So ulitin ko lang, nandito tayo mismo sa Santo Niño Street. Ayan, silip lang tayo dito. Sarado sila. Oh, ang ganda. Parang yung nasa Jones Bridge. Yung mga lamppost na yan, no? Okay, pinayagan tayo. Silip lang tayo. Ayun, yung Malolos Congress. Oo. I see. O yan, pwede raw tayo. Pakisabi na lang po sa amo nyo, ma'am, salamat Salamat po. Ayan, so pinayagan tayo ng may-ari. Pwede daw tayo sa taas pumunta. O diba, dumaan lang tayo dito, nag-ask. So pinayagan naman tayo. So, hindi na tayo pinapunta sa baba kasi medyo magulo, may preparation silang ginagawa. Kaya hanggang dito lang tayo sa taas. So, ito lang yung pwede nila munang ipakita sa atin. Ay, hindi pwede. Oh. Ay, pwede. Ay, bubuksan niya. O, di ba pinagbuksan pa tayo? Madam, ano po name nila? Ma'am Kate, maraming salamat po Sa baba kasi medyo magulo eh. Gusto niyo yung mga... Siguro picture lang, kuhanan ko na lang, no? Oo, sige. Ganda. So, eto, events place naman ito. No? Or ano po, kunyari private meeting. Mga ganon. Hindi masyadong malakihang event. Tapos sa baba, restaurant. Kasal mga ano lang. Mga ganon po. Silipin ko nga yung hagdan mo. Ang ganda naman ng pagkakagawa nila. Lumang ano po. Oo, di ba? Tsaka bagay sa dito sa area na ito. Di ba? So pinapababa tayo pero no video, mag-picture na lang tayo para maipakita ko rin sa inyo yung ginawa nila rito. Wow, look at the piano. Sa kanya kung ano yan, mga menu. Mga menu. Ano pong pangalan niya? Mila Enriquez po. Mila. So, chef siya, ano? Mga kaluto po ng Malolos. Parang food historia ng Bulacan. Oh, nice. O, diba? Interesting yung mga... Ito yung mga food na hindi na natin masyadong nakakain sa ibang mga restaurant. Kumbaga, ito mga lumang pagkain na binuhay nila. Kung gusto nyong matikman, yan. Ayun po yung mga ano niya po. Ay, mga yun, yung history, no? So, ito yung history ng food. O, di ba? Ayan po yung... Naku, kailangan nating matry ito. Hayaan nyo, babalik tayo dito para matry natin yung food nila. Kung tawagin yung pony po na ginagawa. Ay, itong mga to. Pony po. Pony. Si Ate Risa po kasi dati yung ano yung namatay po na ano. Oo. Pero si chef po, buhay pa po siya. Wala na po. Wala na po. Okay. Oo. Diba? So, meron din silang mga pang take out na mga gawang Malolos din, di ba? Sige, maraming salamat. And balik tayo dito, ha. Ayun, ganda ng pagkakagawa nila, di ba? Okay. Halika na, diretso tayo dito. So ito yung isang bahay na i-feature na natin dito sa ating channel sa mga hindi pa nakakapanood. So itong bahay na ito, sikat ito kasi
dumaan dito si Dr. Jose Rizal noong 1877. Ayan. Okay, maganda yung loob ng bahay na ito. Actually, open ito sa public viewing. Sa mga pupunta rito, pwede kayong mag-inquire sa loob. Yun nga lang merong donation. O may entrance fee, I mean. I think mga 50 pesos kung di ako nagkakamali. Tapos ito, ang galing nito. Na-restore na rin, ano. Dati medyo nakakaawa din yung itsura ng bahay na ito. Pero ngayon, kita nyo, naayos. Tsaka mas magandang tignan dito sa labas, ano. Tanungan natin kung ano ito, kung ito ba ay bahay o restaurant. Ayan, so Barangay Santo Niño pala ito, mga kaitsubero. Ayan. Pero nakakatuwa lang, ano, kasi mas kaaya-aya ng tignan yung labas ng bahay, ano. Hindi na siya kagaya nung last time na galing tayo dito. Okay, diretso lang tayo mga kaitsubero. Ayan, eto hindi ito open for public viewing, itong bahay na ito. So ito talagang fully, ano ito, kumbaga halos karamihan ay bago na daw. Yun yung sinabi sa akin. Pero hindi siya for public viewing, ano. Ayan. Tapos ito, so ito yung Kamistisuhan Street. Ano kita nyo, ang daming mga nire-restore na bahay. Mamaya punta tayo doon, dito muna tayo. Ayan. So ito yung simbahan ng Santo Niño. Tapos etong bahay na to mga kaitsubero, Lumutan House. Ayan, lapit tayo ng konti para makita natin. And be aware with the dog daw. Ayan, ingat lang daw tayo sa aso. So ulitin ko lang, Lumutan House na itinayo 1900s. Okay, ulitin ko lang, Lumutan House. Ayan. Okay, diretso na tayo dito sa Kamistisuhan Street. So dito sa Kamistisuhan Street, karamihan ng mga nakatira noong araw dito ay mga doktor. Kaya yung mga naglalakihang mga mansion dito ay nandito pa rin sila. At yung iba talagang well-maintained, well-preserved. And ngayon yung iba naman na napuntahan natin the last time na sira-sira na, ngayon ay nire-restore na kagaya nitong bahay na ito. Oh. Kita nyo naman yan. Oh. So yung last na galing tayo dito, last year. So sarado ito. Tapos natatanaw ko lang, simulan na siyang gawin. Ayan. Pero ngayon kita nyo naman talagang open na open, ano. So ito ay bahay ni Dr. Hermogenes Reyes, mga kaitsubero. Ang ganda. Tignan nyo naman yung hagdan nila. Ito nakakatuwa, oh. Okay, so dating lumang bahay, and talagang kung magre-restore ka ng bahay, talagang from top to bottom, ano, ang kailangan mong gawin, hindi lang restore lang, lalo na kung lumang-luma na yung bahay, 'di ba? Ayan. Diba mga kaitsubero, nakakatuwa. So abangan natin ito kapag nag-open na.
And I hope na open ito sa public viewing ano. Ayan. Very nice. So dito naman tayo. Etong katabi niya. So ito doktor din ang may-ari nitong bahay na ito. So eto, isa sa mga napasok ko na bahay. Eto, yan. Hello po. Very nice. Okay, liga dito tayo. So eto, ulitin ko lang, doktor din ang may-ari nito. Ayan, so nire-restore na rin ito. So Uy Tangkoy ang may-ari nito dati pero nabili ng Vice Governor. So ngayon, gagawin daw itong events place tapos yung pinanggalingan natin kanina gagawing hotel. Ayan. Ayan o, yung balon nandun pa rin o. I hope na i-retain nila yung balon ano kasi dagdag ano yun eh. Dagdag anong tawag dito? Dagdag history ng lumang bahay na ito. Ayan. 'Di ba? Tapos dito naman sa tawid natin, eto doktor din ang may-ari, another Santos. Eto hindi ko pa ito may balik tayo dito. Pero unahin muna natin itong Dr. Santos mansion na ito. Katawid tayo. So medyo mailap yung mga ano rito, nagbabantay. Ayan o, tahanan ni Dr. Luis Santos. Okay. Ayan, Art Deco. Ang tahanang ito ay may istilong Art Deco ay itinayo noong 1933 ng ophthalmologo Don Luis Santos. Anak ni na Paulino Santos at Alberta Uy Tangkoy. Now I know. So yung bahay na pinanggalingan natin, yung bahay na yon ang Roberta Uy Tangkoy, anak pala niya ito si Dr. Luis Santos. Ayun, now I know. Ayan, Alberta Uy Tangkoy. Ang mural sa kisame ng silid tanggapan nito ay iginuhit ni Fernando Amorsolo. At ang bukal na tubig, palamuti o fountain ay nililok ni Guillermo Tolentino. So comment nga kayo mga kaijubero kung sino sa inyo ang familiar dito o may kakilala kayo, kaibigan na pwede tayong magpaalam para mai-feature itong bahay na ito. Kasi isa ito sa mga napakagandang bahay ng Malolos, Bulacan. Well-maintained and well-preserved na bahay. Ayan. So ulitin ko lang, ito yung bahay ni Dr. Luis Santos na itinayo 1933. So balik tayo sa bahay ng kanyang nanay na si Roberta Uy Tangkoy. So ngayon ko lang nalaman na ito pala ay ang nanay ni Dr. Luis Santos. Galing. Ito ay nabili na ng Vice Governor ng Malolos. Ayan. Okay. So gagawing events place tapos yung etong katabi niya hotel, bed and breakfast. Naku, kailangan nating may feature itong mga ganito kasi ito yung hilig ko ngayon mga lumang bahay na ginawang bed and breakfast. Ayan. 'Di ba? Mga lumang bahay na nirepurpose nila into something useful Ayan. So, yung bahay na yan before,
Noong medyo inaayos na siya kasi nung napasok ko ito, wala nang mga gamit sa taas. So tinanggal na nila during that time. Ulitin ko lang, yan magiging events place, tapos ito magiging isang hotel. So I hope na kapag nagbukas itong restaurant nila tsaka itong hotel nila o bed and breakfast, sana maimbitahan tayo, ano? Kasi alam nyo ba mga Kaichibero, yung mga na-feature ko ng mga bed and breakfast or mga restaurant, never naman akong nag-ask ng something in return. Hindi ako nagpabayad, hindi talaga ako nagpapabayad kasi, alam mo yun, may mga na-feature kasi tayo na hindi naman kasi ganun ka-stable yung earning nila, di ba? Pero syempre, mas komportable kasi ako na hindi maningil sa kanila. Basta ang gusto ko lang is makita ko yung kanilang lumang bahay. May feature ko dito sa aking YouTube channel. May pakita ko sa inyo, sa inyong mga nanonood. Yun lang talaga yung gusto ko. Kaya sana, kung napapanood ito ng may-ari ng ginagawang bed and breakfast, sana maimbitahan tayo. Ayan. And syempre, it's an honor na may feature ang inyong bed and breakfast in the future. Ayan. So, paalis na tayo dito sa Malolos and ayan. Balikan din natin itong Bistro Maloleño kapag nag-open sila. Ayan. Kaya dun sa may mga may-ari ng mga restaurant, mga lumang bahay na nirepurpose ninyo or mga lumang bahay na ginawa nyong bed and breakfast, imbitahan nyo ako kasi gusto naming makita ang inyong bahay o ang inyong nirepurpose na bahay. And sana may feature ko dito sa aking YouTube channel. And huwag kayong mag-alala kasi hindi po ako nagpapabayad. Libre lang po ito. Ayan. And may mga na-feature na tayong mga restaurant. May ilan sa kanila na talagang ini-insist nila na ipatikim sa atin yung pagkain nila nang walang bayad. Kaya maraming salamat sa inyo. And again, hindi po ako nagpapabayad. Kung gusto nyong baka interesado kayo na kunin ako para may feature ang inyong nirepurpose na lumang bahay o kahit ano pa yan, basta mga lumang bahay. Ayan, invite nyo lang po kami.